Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang. Yun pala naging sponsor. Tignan mo nag-sponsor ng concert sugal. Samantalang kami, wala nga kaming naging sponsor sa amin. Pogo vlogger daw kami. Imagine mo yan. Ito ang talagang pinopondohan ng mga sugal. O minsan nga yung mga may-ari ng sugal, pasugalan, sila din yung may-ari ng droga O hindi ba? So kung halimbawa itong pasugalan na to ano din, nagninegosyo din ng droga. O so ibig sabihin, yan ang mga narco vlogger, narco personalities at saka mga gambling personalities, di ba? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Bangag. Oy, magandang araw mga bossing. Kamusta ang buhay-buhay? Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa bayat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat inaalala, ang vlogger na hindi nakapag-take ng kanyang oath, at ang vlogger na walang kwenta si Boss D. Another day, another uratan session again with Boss Dada TV. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, kasukasuan, balun-balunan, lahat ng mga kriminal, adik, sabog, bangag, magnanakaw, mandurugas, mandurukot, salot, switik, mga putok sa buho, ipinutok na lang sana sa kumot ng kanilang mga magulang, mga kawatan, mga sindikato, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. At syempre, tayo ay nandirito pa rin at tayo ay pabalik na ng Pilipinas. Kaya sinasamantala namin ni Banatbay ang aming pagsasama. Kaninang aga namin nagising, nag-breakfast kaming dalawa. Ayan, at ayun nga, napakarami naming mga napag-usapan at akin naman din siyang naabisuhan sa kanyang pagpunta sa The Hague. Maraming salamat talaga sa opportunity na ating natanggap, sa privilege na natanggap natin para tayo ay, alam mo na, makapunta rito sa Europe. Hindi lang sa Europe pati sa The Hague. Imaginein mo, ito na talaga yung masasabi mong separates the Banateros from other vloggers and from other content creator. Yung tayo'y nakarating mismo dito sa The Hague para makasama ang mga Pilipino na walang pagod, walang sawa, na magstay dyan, magpakita ng suporta. And bagamat hindi tayo makakapasok sa loob para makamusta si Pangulong Duterte, pero sigurado naman na nabalitaan niya na ang Banateros daw ay nasa The Hague. Alam nyo naman. Kasi yan si Pangulong Duterte. Hindi naman sa pagmamayabang pero si Pangulong Duterte at yung mga Duterte, kapag tayo ay nagpupunta ng Davao, halimbawa pinatawag tayo sa Davao, meron tayong gawain doon.
Oo, hindi ano yan. Si Pangulong Duterte kailangan pag nagpunta ang Baratero sa Davao, hindi pwede na hindi tayo magkita-kita. Kaya nga yun yung isang miss namin. Syempre, alam naman natin na tayo ibabalik ng Davao. Ako kasi ibabalik ako ng Davao. Pag-uwi ko ng Pilipinas, mga few days, pupunta na ulit ako ng Davao dahil meron po tayong gaganapin dyan sa Davao na isang malaking pagtitipon kasama ang mga magagaling na mga performers natin. Meron po tayong gaganapin dyan na isang pagtitipon para kay Pangulong Duterte dahil 5 buwan na po simula nung siya ay kinidnap. Pero aside from that, si Pastor Apollo Kibuloy, more than 1 year na po siya na nakakulong ngayon. Naku po, talaga namang yan yung nakakainis. Dahil yung mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, yung mga tumutulong sa Pilipinas, yung mga talaga namang concern sa kapakanan ng mga Pilipino, ganito ginagawa nila. Ginigipit, mga hayop na yan. So tayo ay laging pumupunta ng Davao, pinapapunta tayo lagi niya ni Pangulong Duterte. Tapos kapag nagkikita tayo ni Pangulong Duterte, minsan yung gusto niyan kwentuhan lang, gusto niyan kantahan lang. I remember last time na nagpunta kami doon, na nagkita kami sa Davao, that was I think last year. Inano niya pa kami pinakanta niya pa kami isa-isa. Sabi niya, Boss Dada, kumanta ka. Ang trip kasi niya ni Pangulong Duterte, kapag nakikita-kita kami, magkukwento yan. Alam mo, nakakatuwa kasi para talaga siyang lolo mo. Yung paulit-ulit yung kanyang kwento, na kwento niya na ng ilang beses. Pero kaming mga banateros, talagang lagi pa rin kaming nakikinig at never kaming mapapagod sa mga kwento ni Pangulong Duterte, na kung may mangyayari sa kanyang masama dito sa Dahig, yan talaga yung mga memories na iti-treasure namin. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakapalad talaga namin mga banateros. Siyempre sa tulong yan ni Pastor Apollo Kibuloy, napakapalad namin mga banateros kasi maraming beses namin nakasama si Pangulong Duterte, and alam ko na marami kaming mga ginawa nakasama si Pangulong Duterte na sa banateros lang niya ginawa. Alam mo ba na kinakantahan kami niya ni Pangulong Duterte kapag nagkikita-kita kami? Kaya nga alam namin na yung paborito niyang kanta na yung MacArthur's Park. Yan yung pinaka-paborito niyang kanta, at ikinwento niya sa amin kung bakit paborito niya yung kanta na yan. And if you remember, nung mga panahon na ginigipit si VP Sara, yan din ang inano sa kanya, yan din ang sinabi sa kanya ni Pangulong Duterte, MacArthur's Park. Bakit paborito ni Pangulong Duterte ang MacArthur's Park? Kasi nung daw siya ay nag-board exam, ay nag-pre-review for board, bale magbabar exam siya para siya ay maging isang ganap na abogado. Yan daw kanta na yan, yung MacArthur's Park daw na yan, yung hindi niya makakalimutan. Kasi minsan daw magre-review yan sila, si Pangulong Duterte daw, doon yan nagre-review kung saan maingay. So magre-review siya. Meron daw isang bar dyan sa may University Belt, sa U-Belt, kasi taga Baste si Pangulong Duterte, San Sebastian. Hindi San Sebastian, San Beda pala. Taga San Beda siya. So dyan sa may University Belt. Yung sa MacArthur Park ulit, no. Pasensya na, medyo nabitin. Ayun nga, yung sa nagre-review siya doon sa maingay na lugar. May jukebox daw doon. At yung jukebox na yun, nilalaglagan daw ni Pangulong Duterte ng todo yun. Tinutodo daw niya yun. Tapos yun lang nang yun ang tumutugtog. Wala nang ibang tumutugtog kung hindi yun lang. Ngayon, siyempre uso dyan sa U-Belt yung mga fraternity at mga loko-loko. So, nabwisit sa kanila dahil paulit-ulit nga yung tugtog. Suma total, nagkarambulan dyan sa sa bar na yan, at napokpok pa nga daw si Pangulo
ng silya sa ulo. So, to cut the chase, naging sobrang memorable sa kanya yung kanta na yan at sinasabi nga niya na hindi ako makakapasa sa pagkaabogado kung hindi dahil sa kanta na yan. Kaya yan yung of all time, pinaka-paboritong kanta ni Pangulo. At dahil paborito niya yan, kinakanta niya yan sa amin at kinanta niya yan sa amin nung huling nagkita kami. Oo, nagkita kami kasama ang buong Banateros, si Pangulong Duterte, kinanta niya yan sa amin sa stage. Yang ano na yan. At marami pa siyang kinanta sa amin doon. Syempre kami ni Jay noong mga panahon na yun talagang paus-paus kami dahil noong mga panahon na yun, yan yung mga panahon na nakikipaglaban tayo dyan sa KOJC, sa Siege. So wala kami mga boses pero kinantahan pa rin namin si Pangulong Duterte. At aside from Pangulong Duterte, hindi din pumapayag yung kanyang kapatid na si Sir Bong Duterte na kami ay uuwi ng Maynila nang hindi nagkikita-kita. So iniimbita din tayo ni Sir Bong every time na pumupunta tayo dyan. At every time naman si Sir Bong ay pumupunta ng Maynila, pinapatawag kami niyan para mag-fellowship. Fellowship kasi ang tawag ng mga ng mga oldies sa kwentuhan, inuman, ganyan. So napapatawag din tayo. And ako, personal din na nagpupunta kay Mayor Baste dahil siyempre alam nyo naman si Mayor Baste kumpare natin yan tropa pits natin yan so nagpupunta rin tayo dyan. Kaya nga ako noong nasa Hague talaga sinabi ko kay VP na VP, sabi naman nandito yung Banateros. Hindi ko na lang natanong si VP but our presence was known definitely by Pangulong Duterte at gustong sabihin ng Banateros na sa abot ng aming makakaya ay pupunta kami at susuporta sa kanya dahil mahal namin siya at dahil nirerespeto talaga namin siya at dahil tinuring na rin niya tayo na kanyang isa sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko makakalimutan nung meron kaming isang meeting dyan din sa Davao. Sinabihan niya kami, lahat kami, magkakasama kami, ako, si Trixie, si Mark Lopez, si Doc Lorraine, at yung Banateros, si Boss Dada, si Jay, si Coach Oli, basta yung buong 5 Banateros. Wala pa si paring RJ nun sabi niya sa akin, sa amin, maraming salamat sa inyo. Marami akong kaibigan pero tinuturing ko kayo as one of my dearest friends. Why? Sabi niya, hindi ko mairaraos yung aking pagiging presidente noong 2016 hanggang sa ako'y umalis ng Malacanang. Hindi ko yun mairaraos kung hindi dahil sa tulong ninyo. So maraming salamat sa tulong ninyo, pagtatanggol nyo sa akin, sabi niya. And I am treating you as one of my dearest friends. Wow. Oo, si Jay nga, muntik maiyak nun So ganon, kaya kami ni Banat Bay, nagpunta talaga kami dito to show support, not to brag but to show support. Kasi nag-apply din ng visa yung aming mga kasamahan. Unfortunately, hindi sila na-approve kasi mahirap naman talagang ma-approve sa visa. Kami kasi ni Banat Bay, kasi yung mga kasamahan namin sa Banateros, wala pa silang mga visas na sa mga visa countries. Hindi pa din sila nakakapunta sa mga countries that requires tourist visa. So kasi meron akong US visa, meron akong Japan visa, meron tayong dati ng Schengen visa, kaya na-approve kami ni Banat Bay. Unfortunately, yung mga kasama namin hindi. Kasama sana yung buong Banateros. Kung pwede lang, ang gagawin nga sana namin is alternate kami hanggang sa hearing ni Pangulong Duterte. Ngayon ako, si Banat sa susunod, si Jay Guevara sa susunod, si Coach Oli sa susunod. Ganun sana yung gagawin namin para at least tuloy-tuloy na may mag-cover dyan. Kasi hindi dapat mawala yung apoy ng mga kababayan natin ng mamahal kay Pangulong Duterte dyan. Kaya nga papasalamat kami kay Alvin kasi kung wala si Alvin and Tourism, mahihirapan, wala tayong balita, pero ganon. At saka si Ma'am Hanilet din, noong pumunta siya, kasi sakto nung nagpunta siya, pabiyahe naman kami ng Paris ni Kuya Anton noon, hinanap niya kami. Sabi, nasan si Anton? Nasan ng Banateros?
So, we are proud. And kami na ang magre-represent sa lahat ng mga DDS vloggers na hindi makapunta rito sa support kasi mahirap talagang magpunta to support. We are just blessed na we had the opportunity at meron kaming privilege to go here. And kapag kami ay napag-utusan ulit na magpunta rito, in a heartbeat, pupunta kami ulit dito para maghatid sa inyo ng mga kaganapan dito sa The Hague. And i-announce na natin para sa mga Pilipinong sumusuporta. This coming August, kompleto po yung magkakapatid na Duterte na pupunta dyan sa The Hague. Kompleto yan. Silang 4. Oo. Kasi alam naman natin na pinatawag sila ni Pangulong Duterte, siguro may ibibilin sa kanila. Let's just hope na hindi negative yung pakiramdam ni Pangulong Duterte why pinapatawag niya yung kanyang 4 na anak. Pero usually kasi 'di ba palit-palit 'yan. Pero this coming August, I think August 25 yung kanilang unang bisita. Ano ba yung August 25? If it's a Monday, teka, titingnan ko lang kung anong date yung kung anong araw yung August 25. Yes, Monday. So yun yung unang dalaw, pupunta silang magkakapatid. Which is good. Kaya yung mga kababayan natin nagbabantay diyan, you have the opportunity to meet the whole siblings, the 4 siblings ng mga Duterte. And I just don't know if makakapasok silang 4 na na sabay-sabay. Baka ngayon yung 2, bukas yung 2, but most definitely 4 of them are gonna be there. So I hope na yung mga kababayan natin diyan wag masyadong malikot. Kailangan po medyo magano kayo medyo observe proper decorum at saka yung security nila sana ma-maintain natin. Okay, please maintain yung security nila. Sana wag malikot, wag nating hayaan mahaluan tayo ng ibang lahi. Alam naman natin dyan sa The Hague, may mga NPA dyan wala tayong security dyan. Ang Duterte Street, walang security. Even the Dutertes, when they go there, they don't have security, local security team So wag tayong malikot. Kailangan let us keep them safe. And again, papasalamat tayo for the opportunity. Pabalik na tayo ng Pilipinas and we'll await another instruction if we will be going back on September because September po yung hearing ng kaso ni Pangulong Duterte. Hindi pa naman kasi yan final yung pagpasuspend. Pero as far as I know, tuloy na tuloy pa yan. At dahil tuloy na tuloy yan, mga bossing, sana mayroong representative na nandiyan dyan to cover. Alam ko pupunta lahat ng mga media outlets, media team dyan sa The Hague sa hearing proper. Ayan. So aside from that, ano ba mga pag-uusapan natin? Naku po, matinding-matindi. Siyempre, unang-una sa lahat, mga bossing, sumagot na si Marcoleta dyan sa patutsada ni Vice Kupal, ni Vice Ganda. Yung baklang kabayo. Yung baklang kabayo na di umano, according to Christopher Min, amoy tae daw yung bunganga. Kaya naman pala, mabaho yung mga lumalabas na mga salita sa bibig kasi mabaho literal yung bibig. So, syempre, alam naman natin, puro retoke yung Kupal na yan. Lahat na lang niretoke niyan. Pero yung nauubos niyang buhok, hindi niya na kayang iretoke yan. Kaya pawig-wig na lang yan. Ikaw talaga, Boss Dada, masyado mong kinakawawa. Ganyan talaga ginagawa. Deserve yan ng mga bastos. Yung mga binibitawan nating salita, hindi tayo nagsisisi dahil yan yung mga salita na para sa kanila. Mantakin mo, ang Pangulong Duterte nagdudusa ngayon sa kasalanan na hindi pa naman napapatunayan. Wala siyang kaso sa Pilipinas. Pilipino, pinadala mo sa ibang bansa. Galit na galit tayo sa China. Galit na galit yan si Vice Ganda sa China. Dahil di umanong
binobomba-bomba tayo. Tayo rin naman, galit din naman tayo sa mga pambobomba-bomba ng China dyan sa South China Sea. Buti nga nagkabangga ang mga putang ina niyan eh. Dapat nga lumubog pa yung barko ng mga hayop na yan eh. Pati naman kami galit na galit tayo sa ginagawa niyan. Pero bakit sa galit natin sa mga Chinese, bakit lagi nating idinidikit kay Pangulong Duterte dahil kaibigan siya ng China? O nung mga panahon naman na kaibigan siya ng China, wala naman nangyaring masama sa atin, di ba? O kita nyo ngayon, kalaban natin yung China. O wala namang problema ron, okay lang naman kung desisyon yan ng gobyerno natin. O pero tingnan mo, yun ang nakakatawa. Kasi maraming mga nagme-message sa atin na mga taga-Taiwan. Mga Pilipino sa Taiwan. Tinatanong naman daw nila sa Taiwan, yung mga yung estado ng China at saka ng Taiwan. Yung mga Taiwanese naman daw, tanggap naman daw nila yung China. Ang sinasabi naman daw ng mga Taiwanese na alam din naman ng mga Taiwanese that they are a province of China. O parang ina-acknowledge naman daw nila yun. O hindi naman daw nila inaalis yun dahil by history talaga, Chinese sila. At kaya nga may mainland China kasi maraming mga karatig isla na pag-aari ng China. Pag-aari ng China Hong Kong, pag-aari ng China yung 'di ba? Kaya nga yung Hong Kong dating separate na country yan pero ngayon under na sila ng China pero ginagamit pa rin ng Hong Kong yung kanilang bandila. Hindi naman nila ginagamit yung bandila ng China. 'Di ba? So, China na sila pero Hong Kong pa din sila. Ganon din sa Taiwan. Kumbaga, parang ang mangyayari siguro, kukunin lang ng China yung pamamalakad sa kanila pero independent pa rin sila. Parang bansa pa rin sila. May sarili pa rin silang bandila. Diba? Kaya nga tinawag sila na Chinese Taipei. Kaya nga Chinese Taipei kasi Chinese sila eh. Bakit ba kasi tayo nakikialam dyan sa away ng dalawa na yan kung may away man sila? Ang problema nga, wala naman daw palang away yan. O nakikisali tayo. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas, nakikisali tayo na sinasabi pa na magaling natin na Pangulo na madadrag tayo dyan sa awayan na yan. Hindi tayo madadrag kung di ka nakikialam. Ang dami-dami mong problema sa bayang Pilipinas, pinakikialaman mo yung problema ng iba. Hindi ba pinaghahandaan mo yung gera, putang ina, hindi naman mangyayari yan. Dapat ang paghandaan mo kung papaano mo sire-resolbahin yung problema natin dito sa Pilipinas. Hindi yung problema ng dalawang bansa, wala ka namang doon, wala ka namang kinalaman. Nakikialam ka. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ano bang may kinikita ka ba dyan? Oo, mantakin mo gagastos ka ng sandamukal na missile para lang maprotektahan mo yung sarili daw natin. Dahil nakadepensa daw tayo. Unang-una sa lahat, ipakita mo na neutral ka dyan sa gulo na yan dahil wala kang benepisyo dyan. Wala kang kinalaman dyan. Hindi tayo mga singkit. Pabayaan natin yung away ng mga singkit sa singkit. Ba't mo pakikialaman? Yung issue mo dito sa Pilipinas, yun ang intindihin mo. Kagutuman, pagdami ng droga, at kung ano-ano pa. Napakarami nating problema sa bayan. Baha at kung korupsyon. Yun ang paghandaan mo. Yun ang bumili ka ng missile tapos yung missile na binili mo, pasabugin mo lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Ganun. Di ba? Katulad dito ni Vice Ganda, mag-statement ka tungkol sa South China Sea. Atin ang South China Sea, hindi po atin South China Sea. Ang atin po ang Pilipinas at kung ano man yung mga inaangkin nating mga isla dyan. Pero yung buong karagatan, di atin yan. Pero totoo naman na binubuli tayo dyan. Kaya nga sinasabi natin, in order for us to have a peaceful navigation dyan sa pinag-aagawang lugar na yan, makipag-ayos tayo dun sa mga bansa na nagki-claim ng teritoryo na yan. Hindi tayo dapat nakikipag-away, tama? Hindi tayo capable Yun lang naman, kapayapaan dyan sa karagatan na yan. Ngayon, paanong kapayapaan, Boss Dada, binobomba tayo? Ayun na nga, kaya nga yan yung mga dapat nating inaano. Instead, awayin natin sila kasi hindi naman tayo mananalo talaga. Kausapin natin sila, ireklamo natin sila sa dapat reklamuhan, and then, wag tayong hihinto, ganun. Wag din tayong hihinto sa assertion natin dyan. But,
assertion not in a way na mapapahamak yung ating mga yung mga Pilipino na nagpapatrolya diyan. Oo. Kasi maling-mali talaga itong ginagawa ng China na ito, and I hope that it will stop. And I think it will stop so long as magkaroon tayo ng magandang relationship with them. O ngayon, balik tayo dito kay Vice Ganda. O ginamit niya yung South China Sea issue. O kasi alam niya na yung mga nanonood sa kanya, baka karamihan mga dilawan. Kaya nga sabi ko the fact na nakikita natin kahit si Risa Ontiveros, pinasasalamatan siya, Makabayan Black, sineselebrate siya. O kaya nga ang tanong dito, komunista na ba siya? Oo, kasi hindi mo naman masasabi na hindi komunista itong mga grupo na ito. Socialist sila. At saka alam naman natin, kaya nga sila makabayan kaliwa yung leaning nila. So kapag sinelebrate ka ng mga makakaliwa, ibig sabihin napasasaya mo yung mga makakaliwa. Pag napasasaya mo yung mga makakaliwa, anong tawag sa'yo? Mascot ng makakaliwa, ganun. Diba? Kaya nga sabi nga maraming nagkukumpara si Vice Ganda daw bilang isang comedian, yumayaman siya sa paninira at pangbabalahura ng ibang tao. Samantalang yung ibang mga comedian ginagamit nila minsan inaasar nila sarili nila para magpatawa. Katulad yung Tekla magaling yun kahit na babakla-bakla yun. Magaling yun. Ang inaapi niya yung sarili niya para mapatawa niya yung tao. Pero si Vice Ganda baliktad. Mang-aapi siya ng iba para yumaman siya. Mantakin mo. Di ba gagamit ka ng ibang tao para lang magkaroon ka ng joke? Di gamitin mong joke yung sarili mo. Total, marami namang kapintas-pintas sa yung hayop ka. Di ba? Tapos, matapos niyang pintas-pintasan noon si Jessica Soho, ginamit niya sa isang buong skit niya. Kinawawa niya si Jessica Soho. Pwede namang iba Pwede namang yung kapitbahay mong mataba. Pwede namang iba Bakit kailangan mo pang gumamit ng ibang tao para sumikat? So ngayon, ganun din. Oo, nakita niya na tumatawa si Senator Grace Poe. Ito naman kasi sila Grace Poe. Oo, ang daming time nanonood sa bagay, karapatan naman nila manood dyan. Wala naman na siya sa Senado. Oo, pero nung nakita ni Vice na napapatawa niya si Grace Poe, ginamit niya si Rodante Marcoleta na subject. Parang pinaglaruan niya yung itsura ni Marcoleta. Putang ina, bago ka mang api ng itsura ng kapwa mo, siguraduhin mo muna maganda itsura mo. So parang kasi hindi naman nakikipagbiruan sa iyo si Marcoleta, hindi naman kayo close. Pero yung para gamitin mo siya para makapagpatawa ka ng tao at pagkapirahan mo pa. Mali naman 'yan. Kaya ito may sagot si Rodante Marcoleta patungkol sa bastos na baklang si Vice Ganda sasabihin na naman ng universe ng sangkabaklaan. Mga homophobic, hindi kami homophobic. Hindi lang bakla ang binabanatan namin dito. Hindi namin binabanatan yan kadiri. Hindi yung binabanatan sa ibang paraan. Wala naman kami paki kay Vice Ganda, putang ina niya, kahit mamatay yan mamaya, wala kaming paki dyan Kahit mangisay yan kahit mabilaukan yan sa isinusubo niya araw-araw, wala kaming pakialam dyan pero pag pinakialaman mo yung meron tayong concern, sorry ka na lang. Hindi rin kami ba't kami matatakot sa iyo? Putang ina mo ka si Bongbong Marcos nga, hindi kami natatakot sa iyo pa. Ulul ka ba? Ngayon, si Pangulong Duterte pa ang napili mo. Si Pangulong Duterte, ganda-ganda ng mga nagawa sa Pilipinas. Tapos tatay pa ang turing natin. Nagluluksa nga tayo Tapos pagtatawanan mo yung pagluluksa namin, abay putang ina mo, tanggapin mo ang galit namin. Tarantado ka. So ito si Rodante Marcoleta nananahimik, di naman siya kilala, hindi naman natutuwa sa kanya. Pucha, ginamit niya pa yung mukha. Bakit? Si Marcoleta, anong problema mo sa mukha ni Marcoleta? Kung matanda na to, kaya mukhang laging nakasimangot. At saka kaya to laging mukhang nakasimangot. Putang daming problema at kagaguhan ba naman sa Pilipinas? Ngingiti ka pa? Ikaw lang naman, Vice Gandang, nakakatawa pa kahit na naghihirap yung mga tao sa paligid mo Kasi nga, wala kang pakialam sa feelings ng iba. Ang importante lang sa'yo, kumita ka. Ang tanong, sino ba nagbabayad sa'yo para ikay kumita?
Di ba? O, sineselebrate ka ni Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin nun? No? So, pwede ba naming sabihin na tinotolerate mo yung mga di umanong ginagawang pagbabayad ni Risa Ontiveros ng mga ng mga witnesses? Oh, sineselebrate ka ng akbayan, ng ACT, Teachers Party List. So, ibig ba sabihin, lahat ng mga na-recruit na mga estudyante ng mga yan para lumaban sa gobyerno okay lang din sa'yo, ganon? Hindi ba? So ikaw ba, sinasabi mo na anti-Duterte ka talaga? Ano ba kaya nga ang tanong dito? Anong nagawa ng mga Duterte sa kanya? Bakit gigil na gigil siya? So ngayon, eto na, ini-expose ngayon ni Rodante Marcoleta na itong si Vice Ganda ay funded ng mga sugal. Di ba nung nakaraan, kami daw funded ng mga Pogo. Sinabi dun sa Congress, Pogo vloggers daw kami, narco vloggers daw kami. Pero etong mga putangin ng mga artista na ito, sila yung pinopondohan ng mga sugal para sirain ang buhay ng mga Pilipino. Imagine mo, Vice Ganda, ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa mga ibang tao pero yung sarili mo hindi mo nakikita. Nakada nag-e-endorse ka ng sugal dahil sa laki ng ng impluwensya mo, ang dami mong buhay na sinisirang hayop ka. Ang daming buhay na sinisira. Putangin na mo kung makapangutya ka sa sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Hindi mo naiisip na napakarami mong pamilyang sinisira sa araw-araw dahil sa pagkagumon sa sugal. 'Di ba? Nakuha mo pang mag-joke, hinayupak ka. Kaya may karma 'yan. Ang tatandaan ninyo, sa bawat buhay na nasira ng mga sugal na pinopromote ninyo, tangina may kapalit na cancer 'yan. Wait nyo lang. Pakinggan natin ang galit ni Marcoleta. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang. Yun pala naging sponsor. Tignan mo nag-sponsor ng concert sugal. Samantalang kami, wala nga kaming nag-sponsor sa amin. Pogo vlogger daw kami. Imagine mo yan. Ito ang talagang pinopondohan ng mga sugal. Minsan nga yung mga may-ari ng sugal, pasugalan, sila din yung may-ari ng droga hindi ba? So kung halimbawa itong pasugalan na to nagninegosyo din ng droga. So ibig sabihin yan ang mga narco vlogger, narco personalities at saka mga gambling personalities, di ba? Bakit hindi ipatawag yan? Dapat nga ipatawag niya ni Marcoleta lahat yan para malaman kung gaano ba kalaki ang binabayad ng mga kumpanya ng pasugalan, gaano kalaki ang binabayad nila para sirain nila ang buhay ng mga Pilipino. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Walang hiya talaga. Walang hiya na bayot pa. Walang modo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo huwag nyo na idama yung nanay. Napakamalas nung nanay niyan ni Vice Ganda. Bakit? Napakamalas nung nanay niya na she has to go to all of this. Na araw-araw, alam mo na nagluwal ka ng demonyo sa mundo.
Oo, na araw-araw, pagtingin mo sa salamin, anak ng tokwa yung anak ko. Oo, nang bababoy ng ibang tao para lang may makain ako. Nakakaawa na yung nanay niya as is where is. Kaya wag nyo nang idaman yung nanay niya. Oo, wag nating dalin doon sa baba ng level niya, yung level natin dahil demonyo level siyang ulul na yan eh. O, ibababa mo yung level mo sa kanya. So yung nanay niya, pabayaan nyo na yan. O, habang buhay, makikita niya yung anak niya, siguro nabibigyan siya ng rangya. Pero lahat ng rangya na binibigyan niya sa nanay niya, galing yun sa pambababoy, sa mga sa mga nagiging biktima ng kanyang show. Biktima. Na kailangan niya pang mambaboy, kailangan niya pang mga manghudas ng mga mantakin mo nagbabayad sa show mo, huhudasin mo, di ba? Ganyan yung mga komedyante na yan eh. Oh, gagamit sila ng ibang tao, maninira sila ng ibang tao para ayan, may pangluho sila, may pambili siya ng mga motorsiklo nung jowa niyang callboy. O hindi ba? O may pambili siya ng mga mamahaling gamit, may pasyal niya yung nanay niya. O so lahat sila na lumalamon galing diyan sa kademonyohan na yan, may gaba yan. Ay mo, si Marcoleta lumalaban sa corruption. Si Marcoleta lumalaban sa mga injustices sa Pilipinas. Tapos pagtatawanan mo, tanginan yan. Sino ka? Ano na itulong mo sa Pilipinas? Hindi ba para ganyanin mo si Marcoleta? Buti okay lang naman sa akin kung talagang political siya. Halimbawa, mga vlogger siya, anti-Duterte. Binababoy mo araw-araw si Marcoleta, okay lang yun. Pero artista ka hindi ka naman political. Pero ba't idadamay mo politika? O tanggap na namin ikaw naman boss dada, ikaw rin naman ka rin naman, binabanatan mo rin naman kahit hindi ka naman kilala. Oo, pero political political vlogger ako. At yun talaga ang yun talaga ang content ko. Oo, banatan yung mga kawatan, banatan yung mga kalaban ng gobyerno ng Pilipinas at kalaban ng mamamayang Pilipino dahil mga kawatan. O, hindi ba? O, hindi naman ako komedyante. O, hindi naman ako katulad mo na komedyante na kukuha ng pera ng mga manonood tapos babastusin ko yung mga same people na nanonood sa akin. Ganyan sa mga comedy bar So, dito kay Marcoleta, kaya nga, ang tanong, anong problema mo sa mukha ko? Anong problema mo sa mukha ko? Kung may problema ka sa mukha ko, turuan mo ko kung paano pagandahin yung mukha ko. Hindi ba? Mr. Chair, ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Di ba? Pala nyo hindi naman nagagalit si Marcoleta na ayaw mo sa mukha niya, okay lang naman yun. Pero ang nakakainis lang kasi dyan is yung nagtatago ka sa kasikatan mo. Makakasakit ka ng ibang tao, tas kunyari magsosorry ka, tas gagawin mo ulit. Yan ang problema Noong ginawa niya yan kay Jessica Soho, nagsorry yan, nag-public apology yan Pero kita mo, ginagawa niya ulit. Yung mga tao na yan, mga patay gutom sa karangyaan at saka sa pera yan. Gagawin niya ng lahat para makuha ang lahat ng mga followings ninyo. Magkukunyari yan, magbibitaw pa ng mga Bible verse, mga hayop na yan. Magbabait-baitan pa yan na kunyari they are all for unity and nation building eklat. Pero putang ina, yung mga yan, walang pakundangan yan hanggat makukuhanan ka ng pera niyan, hanggat may magi-endorse kahit nga droga, i-endorse ng mga yan Basta bayaran mo sila, kita mo. Marami naman mga artista na inaalok ng sugal. Ako, inalok din ako ng sugal Na mag-promote ako, syempre vlogger ako Inalok ako na yung page ko mag-promote ng sugal. Nakikita nyo ako nag-promote ng sugal? Promote ko yung mga restaurant nyo kung gusto nyo. Pero sugal, di na. Bisyo yan Bawal ba ang sugal?
Matagal naman nang may sugal, matagal nang may pasugalan. Oh, pero bawal ba ang sugal? Hindi. Oh, pero kapag ikaw bilang isang influencer, inimpluwensyahan mo yung ibang tao para ma-addict sa sugal, ay ibang usapan na yan, satanas ka na yan. Di ba? Ang dami-dami ng bisyo sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, andiyan dyan yung sugal, andiyan dyan yung lahat na klase ng sugal meron tayo dito. Magkaroon lang nga ng baha eh. Putang ina, pati yung yung bangkang papel, pinagpupustahan pa rin yan eh. Dito nga sa atin, basketball, pustahan eh. Lahat ginagawang pustahan dito. Lahat nga ng klase ng ng sugal sa baraha, meron dito eh. Hindi ba kasi sa maagang kamalayan pa lang ng Pilipino, tinuturuan na tayo magsugal. O papaano? O anong mga form ng sugal na ginagawa natin nung bata tayo? Di ba naglalaki na yun tayo tapos ang taya natin text? O sino dito ang naglaki na yun? Taya text. Ang naglaki na yun, taya jolen. O dati nga pag nagjojoling kami nung bata kami, kailangan namin galingan, maging bitter ka bitter. Di ba, veterano? O kailangan malayo pa lang, kaya mong tamaan yung kalaban mong jolin para lang magkaroon. Pero pinadali natin yun. Ang ginawa natin, tara, laki na yun tayo, jolin, text, o pakapalan, o isang dangkal yung taya ko, dapat taya mo isang dangkal din. O doon pa lang tinuturuan na tayo magsugal. Oo, yun, dyan pa lang maano na natin. So talagang yung pati kabataan natin, sugal na rin talaga. Kaya nga, kailangan, imbis na mas lalo nating idiin yung mga Pilipino sa sugal, dapat ipinaiintindi natin kung magiging advocate ako ng sugal, sasabihin ko na huwag kayong magsugal. Oo, huwag kayong magsugal. Unahin ninyo yung mga pamilya ninyo. O kaya dapat yung mga sugal merong bond. Halimbawa, makakapagsugal ka kapag ka nagdeposito ka ng 1 million. Hindi ka pwede magsugal pag wala kang 1 million. So ibig sabihin, ang maapektuhan lang yung mga mayayaman. Bayaan mo silang maghirap. Oh, mayaman na sila eh. Pero yung mga mahihirap, tapos pabababain mo yung taya. Ang taya, minimum 2 piso, ay putangin na yan. Ibig sabihin, tinatarget mo na, pati yung mga barya-barya lang. O hindi ba? Targetin mo, dapat minimum bet 500,000, ganun. Oo, kasi nakakatulong din naman talaga ang sugal sa Pilipinas. Ibig sabihin, marami rin namang nag-generate na revenue yan. At nakakatulong naman yan. Ewan ko lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakakatulong eh. Pero nung panahon ng iba, putangin na yan, baka ibinubulsa. O kaya nga ayaw nilang mahinto na yung sugal at nagdagdag pa sila ng mga sugal na pwedeng kaadikan ng mga Pilipino, baka malaki ang kinikita nila, hindi ba? Pero sana kung ako ang gaming amusement board, itataas ko yung threshold ng taya, hindi ko ibababa, itataas ko para hindi ma-afford ng mga middle class at saka third class. Ganun gagawin ko. Dami-daming bisyo. O eto, yung kabuuan ng hearing na yan, ang galing dito ni Alan Peter Cayetano. Yung hingi ng 10K ayuda. Utangin na ninyo, puro kayo mga mukhang pera. Eto, pakinggan ninyo yung hearing kontra illegal sugal. Ang pagdinig ng Senado kaugnay sa online sugal. Isa sa mga sentro ng pagdinig ang utos ng BSP na ipagbawal na ang online gambling link sa mga e-wallet platform. Live mula sa Makati, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kailan at paano ipatutupad ang utos ng Bangko Sentral sa mga e-wallet? Jiggy, sa darating na linggo o Sunday, dapat wala na raw makikitang icons at links na magdidirect papuntang online gambling sa mga e-wallet. So yan ay para hindi na raw ma-access through e-wallet mga links at icons sa Senate hearing kanina. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Ba't kinakalampan ng 48 hours? Sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos na, wala na yung apps na yan. Ba't kinakailang palugit para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyento. We heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable.
At mayan, ibig bang sabihin kung wala ng link? Ayan, ang tanong kasi ganito, ang tanong ni Senator, ang galing talaga ni Alan Peter eh. Ang sabi ni Alan Peter, kaya bang tanggalin sa mga mobile payment app, mga Paymaya, GCash, kaya bang tanggalin yung mga link ng sugal? Kaya naman po. DICT, gaano bilis? Agad-agad kayang tanggalin. Agad-agad. Ba't binigyan pa natin ng 2 araw na palugit? Kayo ang taga-regulate eh. Dapat tanggalin na natin agad-agad. Ang sagot ng gaming, kasi po kailangan natin munang abisuhan yung mga tao. Okay ng ina mo. Abisuhan mo yung mga tao na magsasarado na yung sugal nila. Ba't mo pa sila kailangang abisuhan? 'Di ba? Ang ina nyo, kung adik sa kung adik sa shabu yan, kailangan mo pa ba siyang sabihin na, 2 araw ka na lang bumatak ha? Bakit? Kasi yung kinukuhanan mo ng shabu na yon, magsasara na. Di anong gagawin mo ngayon bilang isang adik ka sa shabu? Putang ina, bibili ka ng maraming droga para meron kang reserba habang naghahanap ka ng panibago mong kakaadikan. Tama, mali? Ganun din. Magsusugal. Bibigyan mo ng 2 araw. Anong gagawin nung mama? Ay, magsasara na to. Favorite na sugal ko to. Putay na, ubusin ko na lahat ng pera ko dito. O kaya, itataya ko na lahat ng pera ko para para baka sakaling manalo o ko for the road. Magets. Hindi ba? So, minsan mapapaisip ka, bakit binigyan mo ng 2 araw na palugit para kumita pa kayo ng 2 araw? O para kung sino man yung mga kumikickback dito, kumita pa ng 2 araw? Pwede mo nilang tanggalin eh. Halimbawa, biglang adik ako sa sugal, in-access ko, putya, wala na. Ba't wala na? Bakit pa kita kailangang abisuhan? Bakit pa kailangang abisuhan yung mga nag-ooperate? Para makaisip ng panibagong paraan, makapagsampa ng mga temporary restraining order. Di ba? Ang may control niyan, yung ba yan? PCSO ba yan? Hindi, Pagcor. Yan ang may control dyan. Bakit? Tangina niyan. Agad-agad nga, napalitan nyo yung logo ninyo. Walang abi-abiso eh. Di ba? Tapos, di ba mahal-mahal ng logo ninyo? Ang pangit-pangit naman. Napalitan nyo agad-agad ng walang abiso. Tapos ngayon gusto nyo magpasara ng mga link, magpatanggal ng mga link ng mga online sugal. Kailangan parang abiso? Walang due talaga Sa mga e-wallets ay makakataya o hindi na makakataya yung mga sugarol? Tanggal na supposedly yung icons and links that will direct people to online gambling. Pero kung papasok mismo yung isang tao sa mismong site o website ng online gambling, pwede pa rin siyang tumaya using e-wallets and online banking dahil nakalink pa rin sila doon. Pero alam mo, Jiggy, sinabi na ng mga e-wallet companies gaya ng Paymaya at GCash na tatalima at susunod sila dito sa direktiba ng BSP at i-update daw nila agad ang kanilang mga app. Jiggy. At mayan, 48 hours ang deadlines ng BSP sa mga e-wallet. Bakit daw ganun? Kailangan daw kasi ng sapat na oras, Chiki, paliwanag ng BSP, hindi lamang ng mga e-wallet companies to take down, tanggalin yung mga icons and links, kundi mismo nung mga customer para i-withdraw yung pera nila dun sa gambling account na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ng BSP. Tayo na, wag nyo na ipa-withdraw. Yung pera nila sa gambling account, i-donate nyo na. I-donate nyo sa mga nasalanta sa baha. Pucha yan, para lahat sila matalo. Tama yan. Pero alam ninyo, mga bossing sa sugal, walang nananalo talaga dyan. Mananalo ka saglit, pero mas malaki yung matatalo kesa sa mananalo. Wala pa akong nakilalang nag-casino. Wala pa akong nagkilalang kahit sinong nag-casino na tinalo niya yung casino. Wala pang ganun nangyari. Kung tayo na yan, kahit na tayo rito, mag-away-away tayo rito, wala pa akong kilala na nag-casino na tinalo niya yung casino. Nagsara yung casino dahil sa kanya. Mantakin mo, sa dami nang nagsusugal sa casino, wala pang casino nagsara dahil nalugi. Ibig sabihin, utang na kamkam ng pera yan. Kayo pinaghihirapan nyo yung pera nyo tapos sinusugal nyo lang. PGG. That we will also provide time for the customers, for the consumers
to withdraw their funds from the online gaming account. Within that time, for consumers who may want to take their money out, Sabi niya, bakit yung mga e-wallets at BSP ang parang sinisita at sinisisi natin? Ang klaro daw na nagkulang sa regulasyon ay ang PAGCOR. Balikan natin ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Marcoleta at Senator Erwin Tulfo. Ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made the suggestion this morning, but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator But they are the conduit. I was the one who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yung... Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. But let us not naman fry people. Let me At may anong sagot ng PAGCOR sa May punto si Marcoleta, ang PAGCOR. Pero maganda Senator Marcoleta, with all due respect, maganda, parehas, bugbugin natin parehas. Pati GCash, kasi kumikita GCash dyan eh. Hindi ba kasi ang GCash, alam naman nila na makakasama. Pero dahil pagkakakitaan, go pa rin sila. So tama na bugbugin natin sila. Pero tama rin naman si Marcoleta na kanain natin yung mga katulad niyan, yung PAGCOR. Kasi sila nagre-regulate di ba? Sila ang talagang may kasalanan kung bakit nagugumon sa sugal Mantakin mo dati, okay na sa akin yung casino. Kasi kailangan mo magbihis, pumunta, para lang magsugal ka. Pucha ngayon, hindi. Kahit tumatay ka, pwede ka magsugal. Kahit nasa kang lupalop, basta may internet, pwede ka magsugal. Imagine, ginagago tayo ng PAGCOR na yan. Kumikita naman na tayo sa dating setup Di ba? Kasi tinan mo, sumasabay lang tayo sa technology. Gago. Pagdating sa bisyo, dapat hindi ka sumabay sa technology. Pahirapan mo yung mga tao magsugal para ma-discourage silang magsugal. Parang access lang yan sa shabu. Pahirapan mo yung tao sa access sa droga. Di ba ginawa nga ni Duterte, tinaas niya yung syntax. Kaya niya tinaas yung syntax kasi hindi ko man mapahinto yung bisyo ng sigarilyo tsaka alak, sisiguraduhin ko, masasaktan kayo sa tuwing magbibisyo kayo. Mas mahal yung gabayaran nyo. Diba? Kaya ngayon yung sinasabi ko na, sige, okay naman tong online gaming na to. Lagyan natin ng threshold. 100,000 ang minimum bet. Tingnan natin kung ma-afford pa yan ng masa. Hindi ba okay na yun? Pupunta ka sa casino, doon ka magsusugal, uuwi ka, matutulog, babalik ka na naman. Okay na yun. At least, may hirap-hirapan ka ng konti. Pero yung, putya kahit na nakahiga ka na, miski matpatulog ka na, pwede ka pa rin tumaya. Yun yung hindi karapat-dapat ididikit nga ulit natin yan sa drugs 'Di ba? Marami tayong mga bisyo kasi yan. Marami tayong mga ginagawa na mga measures para yung droga matigilan na, hindi ba? Hindi pa rin mapigil-pigil. Meron pa rin. Imaginein mo hinihigpitan mo na, meron pa rin. Di lalo na kaya pagka ganito, niluluwagan yung bisyo. Di mas masama yan. Hayop na yan. So ganyan karami ang problema ng bayang Pilipinas dahil dito sa bisyo ng sugal. Ito problema, hindi lang sugal. Ang bagong pumapasok dito sa Pilipinas. Alam nyo ba na may bagong pumasok na something dito sa Pilipinas? Wait lang asan na ba yun? Bukod sa sugal, eto pa, may bago pang pumasok sa Pilipinas na nakakasira na naman ng utak ng Pilipino. Hindi si Tory Baka na naman sabihin nyo si Tory yung nakapasok sa Pilipinas na sumisira ng utak ng... Hindi! Itong balita na to, involve si Tory dito dahil droga sa sigarilyo. Mantakin mo nakapasok dito yung hayop na tuklaw na... Meron palang bagong sigarilyo ngayon dito sa Pilipinas. Tuklaw ang pangalan. Putang ina, para ka daw tinuklaw ng adik. Kapag ka tinake mo yan, animal naman talaga. Sabi ko nga, hayop. At ang sabi ni Tore, nakakapangit daw
Yung droga. Sir, nagdodroga ka ba? Hindi, tanong ko lang, hindi nagdodrugs yan. Oh, pero yun, imaginein mo kung si Torre magdadrugs, ano itsura niya? Kasi sabi niya, pag nagdadrugs ka, papangit ka talaga. O, matakin mo si Torre, pangit na, tapos magdrugs pa. Ano magiging itsura niya? Mukhang magiging ano to, mukhang gamit na posporo. No? Pero makikita nyo dito sa likod niya, putang ina yung bodyguard niya, oh. Hindi talaga siya iniiwanan ng bodyguard niya, putang ina yan, oh. Oh, itong dalawang to, parang si Julio at Julia, ang kambal ng tadhana. Kung nasan yung isa, nandoon din yung isa. Pag tumatay kaya to si General Torre, nandoon pa rin kaya ito si Jim Pardo. Antindi, no? May nagagawa pa ba kayong trabaho dalawa? Si PNP chief okay lang, pero ito si Madam, may nagagawa pa kayong trabaho to, buntot ng buntot kay Torre. Baka po siya magpahaba ng buhok yan, Torre, ha? O baka balang araw magkatuluyan pa kayo niyan, ha? O pero maganda tong balita na to at maganda rin yung mga sinasabi ni General Torre dito patungkol sa droga. O eto na, pasok. Pangit. Tingnan nyo ang before and after. Lahat ng addict, pangit. Ah, lahat daw ng adik pangit. Hindi po. Hindi lahat pangit. Meron iba police chief. Oo, may iba police chief pangit pero hindi adik. Joke lang, kayo naman. Oy, ba't galit ka kay Vice Ganda? Boss Dada, binababoy si tapos ikaw ganyan ka rin. Okay lang yun. May kasalanan sa amin yan si si Torre, sa dami ng ginawang kahayupan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Oh, deserve niya yung mga ganyan. Buti nga, ganyan lang. Oh, sa dami ng kahayupang ginawa nito ni General Torre sa Kingdom of Jesus Christ, mga dimanda nito. Oh, deserve naman niya yan. Pero joke lang yun. Kayo naman, di na kayo mabiro. Pero totoo naman, hindi totoo yung sinasabi niya lahat ng adik pangit. Oo, pangit ang ugali, pangit ang isip, pangit ang puso, nakakapangit talaga drugs. Marami na akong kilala na nanulong sa drugs. Dating mga ganda, pumapangit. Oo, bumabaho ka, bulok-bulok na yung iping, ngiwi-ngiwi ka. Tinan mo yung presidente natin. Pangiwi ng pangiwi, hindi ba? Tsaka hindi rin kagwapuan. Kaya nagagalit sa'yo Boss Dada kung ano-ano naman sinasabi mo Sige, diretso. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang addict o substance user na gwapo at maganda. Naghahalusinate. Wala daw substance user na maganda at gwapo. Hindi, marami akong kilala. Maganda at gwapo. Pero substance user. Substance abuser. Yung long-term effect. Long-term effect siguro, General Torre. Ang long-term effect nitong drug abuse is papangit ka talaga. Oh, pangit ka talaga. Hindi, papangit ka talaga, kako. Kapag marami kang inaabuso sa na droga sa katawan mo, papangit ka talaga, Torre. Oh, hindi si Torre pangit. Kulit nyo naman sinasabi ko lang kay General Torre na papangit siya kung magdadrugs siya. Oo, pero hindi ko kayo naman, masyado kayong, diretso na nga lang natin to. Dangingisay at tila nawawala sa sarili. Ito ang ilang epekto ng sigarilyong tinatawag na Ayan, yung tuklaw. Kita mo nangyayari doon sa tao, puta lumalangoy, wala naman tubig. Paanong nakapasok itong tuklaw na ito, General Torre? Akala ko ba kontrolado nyo na ang lahat? Paano nakapasok ito? Hindi ko alam kung meron na nito nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi naman ako hindi naman ako magmamalinis para kay Pangulong Duterte. Kung nasa panahon niyan lumabas na to, yun ang tanong. Oh, pero uulitin ko, paano kaya ito nakapasok dito sa bayang Pilipinas? Kasi hindi naman to nabalita nung panahon ni PRD. Oh, so kung ngayon to nakapasok sa atin, bakit nakapasok to sa atin ngayon? Ibig sabihin, tsaka bagong droga to Ang higpit-higpit natin sa mga smuggling ng mga sigarilyo smuggling ng mga vape paano nakapasok to? O so ibig sabihin, may bagong droga. Ibig sabihin, yung Pilipinas maluwag sa droga. May bagong sugal, ibig sabihin yung Pilipinas maluwag sa sugal. Hindi ba? Ito yung mga dapat na iniintindi ni Pangulong Marcos na yung Pilipinas ngayon are under attack ng ng masasamang bisyo. Hindi tayo under attack ng kung sino mang bansa. Walang gustong sumakop sa Pilipinas. Antitigas ng ulo natin.
Sinong ulol lang sasakop sa Pilipinas? Pag sinabi mong huwag tumawid dyan, dun lahat nagsisitawiran. Pag sinabi mong bawal umihi dito, puta dun umiihi. Kung saan nakalagay yung bawal magtapon ng basura, nando dun yung maraming basura. Kaya kung ako ay isang bansa, puta iiwasan ko yung Pilipinas na sakupin. Sasakit ang ulo ko dyan eh. Ang titigas ng ulo ng mga Pilipino pag nasa Pilipinas, maniwala kayo. Oo. Tuklaw o mas kilala sa bansa na tuklaw cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang tuklaw ay isang uri ng tabako na nagmumula sa Northern Vietnam. May epekto itong kahalintulad ng marijuana ngunit mas delikado. Ginagamit ito sa pamamagitan ng paghit-hit gamit ang kawayan at ang iba naman ay nginunguya. Gayunman, mas mataas nila ang nicotine content nito na nasa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na nasa 3% lamang. Sinabi pa ng PDEA na base sa kanilang pagsusuri, ang sigarilyong tuklaw ay mayroong synthetic cannabinoid na nakaaapekto sa utak ng tao na nagre-resulta ng tila May bagong droga. May mahuhuli kaya tayo na drug lord na nagpapasok dito niyan. Hindi ba? Yun ang tanong. May mga nahuli na daw sila nagbebenta nito sa Palawan, pero paano kaya talaga to nakapasok dito sa atin? Napakahirap magpasok ng kontrabando sa Pilipinas. Paano nakapasok yan? Kita nyo, no, nakaraan may mga sumuko na naman drugs. Oo, ang dami na naman nila nakuhan drugs sa dagat. Puta, wala na naman drug lord. Walang iya na yan. Hindi nga tayo makahuli ng drug lord eh. Gusto pa natin pakialaman yung away ng China at saka Taiwan. Ingisay at pagkawala sa sarili at kung mapapasobra ay maaaring ikamatay. Ang Philippine National Police nakaaresto na ng 5 individual sa Palawan dahil sa pagbebenta ng tuklaw. Ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal. Yan, tama yan. Tama yan, sir. Ang crackdown daw natin lahat sa pinagbabawal na droga. Hindi kaya yung crackdown natin dapat sa pinagbabawal na drug lord? Kasi yung droga may nahuhuli tayo. Congratulations PNP, congratulations sa Philippine government sa mga na-recover natin na drugs. Pero mas matutuwa ang mga Pilipino, General Torre, kung marami kang mga drug lords na mahuhuli. Hindi lang droga. Dahil yung droga na yan, di yan aandar. Di yan maglalakad sa sarili niya. Wala mang paayan eh. O, yung mga droga na yan, pupunta yan sa Pilipinas, may magdadala niyan. Sana may nahuhuli tayo yung mga nagdadala niyan. O, pinakamaganda yun. Pero maganda naman yung sinasabi ni General Torre dito. Kayo na talaga, o. Sinabi pa ni General Torre, walang magandang maidudulot sa katawan ang anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. Ba't ba pilit sila ng pilit? Kita naman nila, ang resulta napakasama. Ikamamatay nila. So, I would rather tell our kababayans na huwag na kayong maging biktima dyan. Tama ka dyan, General Torre. Huwag na maging biktima. O wag na kayong maging biktima ng droga. Oo, dahil nakakapangit according to General Torre. Maraming salamat sa iyong paalala, General Torre. Mabuhay ka. Ngayon. Dito naman tayo sa inyong kinaiinisan. Ayan, yes. Ayan, confidential funds. Kasi usapang confidential funds na tayo ngayon. Usapang daming sugal, usapang daming droga, daming bisyo sa Pilipinas, lahat na masama nandito. Pati masasama ugali nandito. Masasamang ugali ng mga komedyante, masasamang ugali ng mga pulis, senador, congressman, nandito lahat. Pero ito, malaking issue ito. Kasi magsisimula na po silang, na-approve na po yung budget, which is a whopping 6 trillion again. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang budget lang natin nasa 3 trillion. Ngayon, panahon ni Bongbong back to back. From 4 trillion, naging 6 trillion, 2025, tapos puro blanco. Tapos ngayon, 2026, ganun din. Close to 7 trillion. Ang budget natin ngayon, ano kaya ang aasahan natin? Pero according to naman daw, ng mga nag-review initially noong budget, parang sa proposal ni Bongbong Marcos, tila mo parang bumaba yung mga confidential funds ng mga kawani ng gobyerno. Pero yung travel fund
ni Bongbong tumaas. Mataas yung kanyang travel fund, oo. So, noong 2025 actually, mas mataas din yung hiningi niyang travel expense. Pero bihira, konti lang din yung binyahe niya noong 2025. Pero laki ng travel expense. Saan mo dinala yung pera? Ngayon din, meron din siyang malaking travel expense, billions din. At the same time, meron pa siyang confidential funds na billions din. Now, question is, saan napupunta yung confidential funds sa presidente? Hindi natin sinasabi na wag siyang mag-confidential funds. Okay yung confidential funds sa presidente. Basta nagagamit sa tama, at saka dapat talaga nagagamit sa tama. Pero ang tanong, with all these confidential funds, marami ba tayong nahuling drug lord? With all these confidential funds, madami ba tayong nahuling mga NPA? Marami bang sumuko? Marami ba tayong tayo ang may pinakamatandang insurhensya sa buong mundo. Pinakamatanda ang NPA na kalaban ng gobyerno natin. Hanggang ngayon, hindi natin magapi-gapi. Bakit? Paano mo magagapi yung kalaban? Puta, nasa Congress yung iba. Kasi itong confidential funds na ito, hindi ito ginagamit sa mga tulay, sa mga So wag natin hanapin dito yung proyekto ng gobyerno. Hanapin natin saan mo ba ginagamit ang confidential funds. Sa mga confidential na mga bagay-bagay. Ayan, anti-terrorism, anti-insurgency. Diyan mo gagamitin yan Ngayon, hahanapin natin kung nasaan napupunta yung confidential funds ng mahal nating Pangulo. Bawal hanapin. Bawal. Anak ng tinapay, bakit bawal? Bakit kapag tayo, pag si Inday, hinahanapan? Pero bakit pag si Bongbong, bawal? Pakinggan natin itong balitang to. Dumipensa Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Buwelta ito ni Castro sa payag ni dating DBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4. Kasi ganito, si Bongbong Marcos, humihingi siya ng confidential funds. Papaano nililiquidate ng presidente yung confidential funds? Di natin alam. Di natin alam. Napupunta ba yung confidential funds ng presidente natin sa tama? Hindi rin natin alam. Kasi magtitingin ka wala namang sumusukong NPA. May namatay pa kang sundalo dahil sa mga hayop na NPA na yan Wala namang kumbaga masyadong maraming kriminal, high profile na mga kriminal na nahuhuli ngayon. Walang mga teroristang nahuhuli. So saan niya ginagamit yung kanyang confidential and intelligence fund? Diba? Saan? Doon ka magtataka. Kaya nga, sabi ni Shelo Magno, hinahanap nyo yung confidential funds ni VP Sara. Hindi rin naman kayo nagpapakita kung saan nyo dinadala yung mga confidential funds ninyo. So ito ang isang dilawan, kine-question si Bongbong. Pero bakit si Claire Castro, si Inday Sara yung pinariringgan? Pakinggan nyo. 5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2026 National Budget. Git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Ayun na nga. Hindi magiging issue ang confidential funds kung tama ang paggamit. Ngayon nga, paano nyo i-assure sa Pilipino na tama yung paggamit? Gumagamit kasi yan si Bongbong. Gumagamit yan ng confidential fund. Kayo naman kung ano na naman sinasabi nyo, confidential funds. Papaano ginagamit ni Bongbong yung confidential funds niya? Yun ang tanong. Kasi Claire Castro, pwede mong sabihin na tama yung ginagamit, yung paggamit, tama. Kung may review, pwede ba naming i-request na i-review yan? Diba? Pwede ba kayong magkusa na sabihan ng COA na COA, mag-review kayo at maglabas kayo ng statement whether yung paggamit ba ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang confidential fund sapat, tama o mali. Kasi sa Office of the Vice President, nagpapalabas kayo ng mga certificate ng notice, yung
unqualified opinion. Di ba? O tapos dito naman sa Office of the President, wala naman kayong ganyang nilalabas. So pwede ba, Claire Castro, na bago mo sabihin na tama yung paggamit ni Bongbong, patunayan mo muna sa amin na tama yung paggamit ni Bongbong. Pwede bang isang press con mo, ilabas mo dyan, ito yung confidential funds napunta dito sa mga ganitong napunta sa mga tao na to. Tingnan natin kung yung mga pangalan ng tao na yon nasa PSA. Tingnan natin kung yung mga tao na binigyan ni Pangulong Marcos ng kanyang pinaglaanan ng kanyang mga confidential funds, tingnan natin kung totoong tao ba mga yan. Baka alias din yan. So kung ganun, di wala tayong problema kay Inday. Di ba? Kasi ganun din naman pala yung ginagawa ng Office of the President. Again, hindi natin malalaman kung tama ang paggamit ng Office of the President ng kanyang confidential funds kung hindi natin bubuksan sa taong bayan. Kaya nga, open the books O ngayon sasabihin ninyo, Boss Dada, hindi pwede yung confidential nga Abay, gago pala kayo Bakit kay Inday Sara, inaano ninyo? Hinahanap ninyo kung sino-sino pinagbigyan. Confidential nga yan. Di ba? Pinaiimbestigahan natin si Inday Sara. Di sana kayo na mag-open ng investigation para sa sarili nyo. Imbestigahan nyo rin kami para maganda. Di ba? Hindi Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates. Katulad nito, abogado ka pa man din. Meron kang sinasabi na ninakaw ng DepEd under kay Inday Sara. Ba't hindi mo i-demanda si Inday Sara? Bakit sinasabi mo dyan? Mapapatunayan mo lang na may kasalanan si Inday Sara at totoong ginawa ni Inday Sara yon kung sasabihin ng korte o ng impeachment court na talagang nandugas siya. Wala namang impeachment court. Wala din naman napatunayan yung Congress. Nag-hearing na ng Congress at feeling ng Congress meron silang sapat na ebidensya, pero it doesn't mean na convicted na si Inday sa mga paratang nila. Of all people, dapat ikaw bilang isang abogado, Claire Castro, yung nakakaalam ng innocent until proven guilty. Nag-iimbestiga ka kay Inday Sara, nagsasabi ka kay Inday Sara na yung DepEd ganito ganyan. Ba't hindi ka kaya maglabas ng report kung paano ginamit ni Bongbong Marcos yung Intel funds niya ng 2024-2025? Kine-question ni Chelo Magno si Bongbong Marcos. Ba't hindi si Chelo Magno ang anuhin mo? Ang tirahin mo? Kasi pag sinilip mo trabaho ni Chelo Magno, uuwi yan kay Bongbong Bakit? Hinire ni Bongbong yan sa economic team ng pamahalaan hindi nila sisilipin yung mga kagaguwang ginawa ni Chelo Magno kahit di umano may mga dinispal kong pera sa UP daw yan, di umano according to SAS. Pagka sinilip mo si Chelo at nakakita ka ng kababuyang ginawa niyan, kanino mapupunta sisi? Kay Bongbong. Kaya ang sisisihin na naman niya si Inday. Hindi naman si Inday ang subject dito, confidential funds ni Bongbong. Para sa Youth Leadership Summit, pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. That the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kaya nga, National Security and Foreign Policy. Ano na ang nagawa ni Bongbong Marcos para mabawasan ang insurgency? Noong panahon ni Pangulong Duterte, ganito na lang. Ngayong panahon ni Bongbong Marcos with all his intelligence funds, dapat mas maliit. Hindi, lumaki. May namatay na naman ngang sundalo. So, ibig sabihin, baka nilulunok nyo lang yan yung confidential funds na yan. Ngayon, magdududa taong bayan kapag hindi nyo nilalabas. Kasi ganyan ang ginagamit nyo kay Inday Sara. Di ba? Wala naman kami pake sa mga confidential funds ninyo. Kasi karapatan nyo naman magkaroon yan. Pero kapag may sinilip kayong ibang tao, dapat ready kayo na ilabas yung sa inyo. Ang hilig-hilig mong isilipin yung confidential funds ni Inday, magkano lang yan? Wala pang 1 bilyon, 10 bilyon yung confidential funds ng amo mo. Kahit yung ginastos lang niya na 1 bilyon yung ipakita mo. Para naman may silbi ka sa bayan. Hindi yung sisilipin mo yung kabila. Pag tinilip kayo, magagalit kayo. Katulad niya, si Magalong. Ano sabi ni Magalong? I'm willing to work with Marcos.
Kaya kong patunayan lahat ng mga aligasyon ko patungkol sa mga kontraktor sa Kongreso. O anong sabi nyo? Hindi nyo siya kailangan. O ba't ayaw nyo? O ba't ayaw nyo magsama ng magaling na mag-iimbestiga dyan sa ano ninyo, sa grupo ninyo? Kasi baka lumabas yung mga pangalan nyo doon sa investigasyon. Kasi ginawa na ni Magalong yan eh. Pinaimbestigahan sa kanya yung Mama Sapano. Anong nangyari? Lumabas pangalan ni Mar Rojas tsaka ni Pinoy. Sila may kasalanan. O anak ng toko, anong ginawa nila kay Magalong? O hindi ba? O si Magalong kasi alam natin lahat na walang amo yan. O kapag kaya pinag-imbestiga mo kung ano yung lalabas talaga. Kahit kapalit karir niya, wala siyang pakialam. O ba't ayaw niyong tanggapin si Magalong sa grupo ninyo? O kasi may tinatago kayo, Claire Castro. Kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Oo, tama. Katulad ni Bongbong, korap. Di umano. Kasi sabi ko nga, kung hindi kayang patunayan ni Bongbong sa sarili niya na hindi siya korap, magpa-imbestiga siya. Para mapatunayan kung korap ba siya o hindi. Pero sabi ko nga sa inyo, okay lang yan. Walang problema dyan sa mga confidential funds na yan. Kasi alam ko naman, bukod sa bisyo ng droga, sugal, may bisyo din yung mga nasa gobyerno na magnakaw ng pera ng taong bayan. So kung yan ang issue, at iniimbestigahan din ninyo si VP Sara tungkol dyan, imbestigahan na rin natin yung Office of the President, imbestigahan na rin natin yung Office of the Senate, imbestigahan na rin natin yung Office of the Congress, or House of Representative, at pati Supreme Court. Imbestigahan na rin natin kung may corruption dyan. Lahat imbestigahan natin. Para maganda. Di ba? Hindi yung namimili lang tayo. Well, again, tama yung sinabi ni Claire Castro. May tumama rin siyang sinabi na ang confidential funds ay hindi pangit basta nagagamit ng tama. Ang problema, paano malalaman ng taong bayan na nagagamit ng tama yung confidential funds ng presidente? Wala naman tayo nakikitang resulta. Yung budget natin, dumoble yung laki noong 2025. May bagong tulay ngayon. Di ba nagbabaha pa rin ngayon? Ngayon, ganun ulit yung budget nila sa 2026. Walang akap, walang AX ha. Walang akap at saka kung ano-ano pang mga ayuda. Pero bakit ganun pa rin yung budget? Ba't hindi natin binawasan ngayon? Ibig sabihin, sinanay na nila kayo na ganun kalaki yung budget. At nasanay din naman kayo na kahit ganun yung budget, hindi nyo hinahanap yung resulta. Kaya ayan, nanakawan na naman nila kayo. Yun ang masaklap. That being said, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, kita-kita po tayo dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang araw, tanghali, gabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang